Malinis naman yung Kuha ko na deliver. balahibo, hindi na. So ganun guys, so. Maliliit na balahibo. So yung mga deliveries natin, hindi naman talaga akala natin malinis na, pero nire-review natin katulad nito guys, oh. Mayroon pang balahibo. So alisin natin lahat na balahibo para malinis ang ating produkto. So Katulad nito. tulad dyan guys, oh, mayroon pa mga pakpak. Kasi yung lumilinis naman dyan ay mga makina. Tapos doon sa planta guys, marami yung pinoprocess nila. Kaya minsan nakalusot na yung mga ganyan, maraming mga pakpak. Guys, mag-deliver muna tayo ng kasi naubusan itong isang store na ito. Ito yung tindero natin. Si Jay. Guys, itong outlet nito ay hindi pa natin napakita sa ating vlog. Bagong tapos din ito, bagong repair. Concrete lahat, tile sa loob, sa stainless, pati yung mga gamit natin, chopping table. Bago lahat, nakagasto rin tayo dito ng mahigit 100k. Hindi pa natin nasama sa vlog natin ito. Gandang pwesto rin ito guys. So kaso lang maraming mga kompetensya yung iba dyan. Nagbigay nga ng 190. Itong malaking kalaban natin ay masyadong agresibo siya pa yung nangungunang nagbaba ng presyo. Simulang nag-repair tayo. Pero ayaw nating patulan. Hanggang dyan lang tayo ng 200. Kasi yung cost natin, yung bili ng manok natin ay 125. Anyway, sa ibang mga outlet naman ay hindi naman ganun kababa yung pwesto na yung presyo natin. So dito yung bandabay sa sentro ng bayan natin. Hindi nyo pa ito nakita ang buo ng ating pwesto dahil hindi pa ako nakagawa ng vlog about nito. Yan, tingnan nyo, napaka-busy na lugar. Yan o, magandang outlet din guys, tingnan nyo. Tingnan nyo, ganda-ganda ng pwesto, diba? Pakaraming tao. Ngayon ko pa lang napakita sa inyo yan o. So ganyan yung pwedeng gayahin nyo na outlet guys. Pag bumisita kayo dito, pwede nyo bisitahin nyo at gagayahin nyo yung outlet guys, na yun. Dito tayo ngayon sa ating bagong katapos lang na processing. Ituturo ngayon natin ni Madam Rax kung paano mag-process ng chicken, kung paano yung tamang proseso. So ito yung bagong gawa natin na although di pa natapos, since gagawa tayo ng video about sa pag-process ng manok, ipakita ko rin sa inyo ang itsura ng ating bagong prosesanan. So dito ba na guys, medyo messy pa dito sa harap. Maya, pag gawin kasi itong receiving, doon muna tayo sa processing. So, pansin nyo, dyan natin ipapasok yung deliveries, tsaka dyan ilalabas ang mga process na. Yan, naka-curtain, plastic curtain. Kapal to guys. Mabibilin yan sa mga, mga nagbibinta ng mga tela. Kasama na yan. So, dito, ayan, ito yung entrance papasok. Naka-curtain na din. Ayan, makapal din to guys. Ayan. Nasa loob na si Madam Rax guys. Ito yung pinapakita ko dati na hindi pa natapos. Ngayon, medyo tapos na pero wala pa itong pintura, pero ginagamit na rin namin kasi lumilipat na tayo dito. Ayan. So bumili din kami ng malaking tangki guys doon. Yan, yung terrace namin, ginawa na, lagyan namin ng tangki para magamit na rin natin. So dito, tiles na yan lahat guys, ito. Tiles na yan lahat. Yan. So dito, pagpasok, yan, lahat ito, naka-tiles na. So ganito ang itsura ng komisaryo nyo pag gagawa kayo. So dito tayo, kay Madam Rax. Hi Madam Rax! Hi! Dito, ano to dito Madam Rax? Nilalagyan ng manok. So dito guys, dito nilalagay yung mga Manok. kinukunan na ng liig
doon, pinuputulo ng ligas, tapos nilagay niyan, tapos pasok dito, lagay dito sa tab. Yan, mayroon tayong delivery ngayon. So, pagputulan ng Madam Rax, ng liig, bakit, di ba malinis na yun pagka-deliver? So, ano pa mong ginagawa mo dyan? Malinis naman yung deliver. Balahibo. Hindi na. So, ganun guys. So, Maliit na balahibo. so, yung mga deliveries natin, hindi naman talaga akala natin malinis na, pero nire-review natin katulad nito guys. So, mayroon pang balahibo. So, alisin natin lahat na balahibo para malinis ang ating produkto. So, Tulad nito. tulad dyan guys, so, mayroon pa mga pakpak. Kasi yung lumilinis naman dyan ay mga makina. Tapos doon sa planta guys, marami yung pinoprocess nila. Kaya minsan nakalusot na yung mga ganyan. Marami pang mga yung pakpak. So, mayroon pa dyan sa loob guys. Mayroon pa rin yung i-check mo. Ano yung nasa loob ng nuts na kukunin pa? Baga. So, mayroong guys, may baga pa na kukunin. Bitukang Yan. hindi na kukuha. Yan, itong bituka banda guys. Pakita mga Madam Rax saan yung bituka at banda na Dito. Ito guys, so dito banda oh. So mayroon, kuha na yan. So dito doon sa loob guys, kukunin yung baga. So mayroon pa bang baga yan, Madam Rax? Wala na. Kuha tayo ng isa. Malinis na sila guys. Kita natin sa kanila, Madam Rax. Yung mga may may Wala na baga. Kuha na dyan. ayun guys, malinis na rin yan. Yung mga guys, yung may mga labit-labit, yung mga balon-balonan minsan ay naiiwan pa dyan, kaya i-review nyo. Kaugasan yung maigi kasi yung pag may dugo pa yan, nangangamoy pa yan, tulad yan. So kahit malinis na yan, namumula pa rin, di ba? Ibig sabihin, meron pa rin dugo na naiwan doon sa loob ng manok. Yan. So galing dyan, nilagay doon sa guys. Ito yung tsura ng natin. Para siyang malaking langganan ng tiles. Kaya naiipon yung mga manok dyan sa loob at may tubig dyan, naka-drain yung drain dyan, pasok sa labas ng tubig. So walang nakapundo na tubig. Yan. So malaki-laki ito guys, yung area natin na bagong process kaysa dati. Yan, malinis na yun, Madam Rax. So pagkatapos nito guys, pagkatapos ng paglinis, kuha ng balahibo, pagkuha ng mga baga, wala ng dugo, hugasan ng maigi, tapos ipoprocess natin. So, hanggang maubos yan guys, saka tayo mag-process doon para mag-i-inject. Pakita na rin natin Madam Rax yung pag-i-inject kung paano. Mamaya. So, ganito yan guys yung proseso ha. Sa pag-receive ng manok, i-check nyo, double check nyo. Yan, katulad yan guys, so may bituka pa. Karugtong doon sa banda sa may balon-balonan. So, kaya i-review nyo. Lahat naman ay malinis pero meron talagang Langsing ko na siya. kasi yung mga parts iba guys na medyo yung mataba-taba, yung may kulay-pula pa, nagbibigay ng yon yung amoy na hindi maganda. Parang malangsa siya guys. Kaya ayusin natin sa paglinis. Balikin natin guys, yung sa pag-receive ng manok, double check nyo talaga. Kasi meron naman talaga yung average na timbang. Katulad nito sa amin, tag 1 kilo yung average. So minsan yung mga delivery, sila rin ay nagmamadali, basta lang makuha na yung timbang. Halimbawa, sa isang cellophane is ang laman nun ay 15 pieces. So tinitimbang nila yun. Pag umabot na yung 15, 15.1 or 14.9 something, okay na sa kanila. Pero di nila nakalain na minsan yung may 1 kilo, mayroong 800 grams, then may 1.1. So nagiging average na yung timbang. Kaya 15 pa rin yung papasok. Pero yung actual na doon, meron ng tag 800 grams. Minsan mayroong 700 grams. So, mayroon namang 1.2, 1.1. Kaya naging average doon is 1 kilo. Kaya double check nyo palagi nyong i-remind ang mga supplier na stricto tayo sa
ating sizing dahil yun nga lechonan ang at product natin. Bali bawat isa talaga ay dapat magkapareho ang timbang guys, kasi di naman lahat yan binibili sa isang tao lang. So bawat tao ay pumipili ng isa. Tapos halimbawa pag makabili siya ng 800 grams lang, talagang mga ano yun, manghihinayang sa bayan niya dahil yung worth ng binabayaran niya ay maliit lang. At minsan may halimbawa yung 1.2 yung nabili niya, napakasorti din niya, pero yung iba so talagang average yung size ng manok na nire-receive niyo. Double check talaga timbang plus pieces, number of pieces. Every delivery guys, check nyo talaga yung timbang at saka pieces para yung mga delivery naman. May balon-balon na. Yan o, meron pa nakuha. Yung mga nag-deliver guys, Hindi makuha lang. yung mga nag-deliver guys ay masanay sila na stricto tayo doon sa ating receiving. Okay. So, pagkatapos yan guys, pag dito na, i-inject na yan. Ayun so doon pag receive, nire-receive na doon, banda, putulan ng liig, double check na yung pieces, tsaka timbang, tsaka natin process, so paputol yung liig, and then, putol ng liig, pasok dito lahat, dyan, and then, lagay doon sa tab. Yun, hugasan, kung muna ng pakpak na mga baga, linisan, hugasan, alisin ang dugo. Tapos balik na naman ito dito agad guys. Tsaka natin isa-isang ine-injikan. So, tingnan natin dito guys, nag-process si Inday ng i-inject. Ganito guys, si Inday na lang yung titingnan natin nagpo-process. Yan, mabilis na guys kasi sanay na to si Inday. Ano to guys, bali yung in-inject namin ay nasa 80 to 100 ml. Depende yan guys sa manok na timbang ng manok. Ito, dahil may tapos na ito na inject ng timpla, solusyon. Tapos na dito. So ito pa guys, tapos na ito guys, na-inject na ito ng solusyon. So meron siyang nilalagay doon ng pa-finish na inject. Sa atin na lang yun guys, sa mga subscribers na lang natin at saka sa mga nag-avail sa ating partnership, malalaman nila kung ano yan ini-inject ni Inday. Si Inday guys ay yung stickman namin na dati, di ba, nakahuli ng sawa. Ngayon yun guys, nabundol yun ng jeep. Kala ko pumunta na sa iwanan na kami, nagkaroon pa ng panibagong buhay kaya andito pa rin. Second life nito ni Inday guys. Jerome ba na guys? Tinatawag lang dito namin ng Inday, katuwaan lang. Si Inday, wali Jerome yan guys, yung snake man natin. Ayan, so ganun lang guys, kasimple yung proseso. Ayan, tinitapos pa rin ni Madam Rax yung iba. So pagkatapos nito guys, yan, di ba, ma-inject ka na ng ito yung gamit namin guys, yung pump na kasi mabilis. At saka yung mga baguhan lang, wala pang alam talaga sa paggamit nito. Huwag kayong gamit nito kasi di nyo matansa. Kasi dito, sis Inday ay nasanay na rin paano gagamitin. So ito, tapos na siya dito sa ating injectable solution. Doon na siya sa pangalawang in-inject natin. Yun ang secret namin dito na tuturo lang natin sa mga partners, yung ating mga nag-avail ng ating mga packages. So pagkatapos nito guys, in-inject mo. So mayroon ng tinitirahan na ni Inday ng pangalawang solusyon. Ibabalot natin isa't isa yan into sa isang plastic cellophane. Isa-isa, individual natin din. Ilagay sa freezer, ready for delivery na. Okay. So yun lang yata ang ni Madam Rax ngayon guys, topic. Gagawa din tayo ng ibang vlog about sa iba pa naman, yung katulad ng mga pagtuho, pagluto, lahat-lahat. Doon natin makikita sa channel ni Madam Rax Farm guys. Yun na ang bagong pangalan ng channel ni Madam Rax guys, kasi atong pinapangalan natin yan sa farm natin kasi doon meron din tayong ituturo sa farm natin sa ang mga bagong mga
ginagawa natin doon sa farm. Okay, Madam Rax? Bye. Kaway-kaway na. So, okay na yon. Maraming salamat guys. Madam Rax, maraming salamat naman. Thank you. Okay Thank you guys, for watching. maraming salamat. At sa mga baguhan lang sa ating channel ni Madam Rax Farm, mag-subscribe na kayo. At huwag niyong kalimutang i-like and share nyo guys para naman dagdag subscriber sa channel ni Madam Rax. At syempre, sa channel ni Food Daddy TV. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po. Ayan.